11:11 ng umaga, sa ilalim ng tirik at nakapapasong init ng araw sa isang abalang kanto papunta sa isang pampublikong ospital sa San Carlos City, Pangasinan. Ang tahimik na takbo ng buhay ng mga residente sa Barangay Turak ay biglang nabulabog nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod, mabilis at nakabibinging putok ng matataas na kalibre ng baril. Isang mamahaling sasakyan ang minamaneho ng isang kilalang doktor ang naging target ng isang marahas, tumpak at planadong pag-atake sa gitna mismo ng kalsada. Walang awang niratrat ng mga hindi kilalang salarin ang windshield at ang mismong bahagi ng driver's seat. Dahil sa matitinding sugat na tinamo ng doktor sa kanyang ulo at katawan, agad nitong isinuka ang kanyang huling hininga sa manibela. Ngunit ang dinalang trahedyang ito sa gitna ng pampublikong daan ay hindi isang simpleng kaso ng random na krimen o karaniwang holdapan na nagbunga ng disgrasya. Ito pala ay ang huling yugto lamang ng isang napakadilim, madugo at masalimuot na kwento ng pagtataksil, bawal na pag-ibig, matinding obsesyon at ang maruming mundo ng ilegal na pasugalan sa lalawigan. Upang maunawaan kung bakit humantong sa ganitong brutal na karahasan ng buhay ng isang iginagalang na mediko, kailangan nating balikan ang mga nakatagong pangyayari ilang buwan bago ang madugong tanghaling iyon. Isang kwentong nag-ugat sa isang liblib at madilim na bahagi ng lalawigan kung saan ang batas ng kalsada ang mas piniling sundin ng ilan kaysa sa batas ng pamahalaan. Taong 2023, bandang 3:00 na madaling araw, tahimik at halos mistulang abandonado ang isang liblib na bahagi ng kalsada sa San Carlos City. Mahaba ang kalsadang ito, diretso at kapag kalaliman na ng gabi ay halos wala nang dumadaang mga sasakyan o mga lokal na residente dahil sa kakulangan ng mga ilaw. Isang poste lamang ang may gumaganang ilaw sa madilim na kantong iyon at sa ilalim ng malamlam at madilaw nitong liwanag, isang kakilakilabot na tanawin ang tumambad sa mga unang nakagising na magsasaka na papunta sana sa kanilang mga bukid. Isang motorsiklo ang nakabulagta at tila nawala ng kontrol sa gilid ng Turak Highway. Katabi na natumbang motor ay nakahandusay walang buhay at naninigas na katawan ni Mark Santos, isang 51 taong gulang na lalaki. Si Mark ay hindi isang ordinaryong mamamayan sa kanilang komunidad. Sa kanilang lugar, siya ang kinakatakutan, pinakikinggan at tinitingalang kabo ng mga kabo sa malawakan at iligal na sugal na weteng. Sa unang tingin ng mga nakasaksi, basag ang side mirror ng kanyang motor. May malalim na hiwa sa gilid ng kanyang ulo at ang mabigat na motorsiklo ay nakapatong pa sa kanyang binti, na tila ba naging sanhi ng isang trahedya sa kalsada. Aksidente sa motorsiklo. Iyan ang agad na naging mabilis na bulong-bulungan ng mga tao nang kumalat ang balita ng kanyang pagpanaw sa buong baryo. Subalit, sa mundo ng batas at forensic investigation ng mga otoridad, may mga detalye na kahit anong pilit mong imaniobra upang magmukhang natural na aksidente, ay hindi kailanman tutugma sa natural na takbo ng siyensa at lohika ng isang totoong investigasyon. Nang suriin ng mga eksperto ang pinangyarihan ng insidente, mabilis na lumitaw ang mga seryosong irregularidad sa tsorya ng aksidente. Ang mga sumusunod na detalye ang nagpapatunay na may anomalya sa pagkamatay ng kabo. Isa na rito ang tuyo na ang dugo sa mismong malalim na sugat sa ulo ni Mark. Ngunit ang nakapagtataka sa mga pulis ay kung bakit may mga sariwa at hindi pa natutuyong patak ng dugo sa likurang bahagi ng kanyang kasuotan. Gasgas ang katawan ng motor, subalit walang kahit isang bakas ng preno o skid marks sa sementadong kalsada na nagpapatunay na nagkaroon ng biglaang paghinto o pag-iwas. At ang posisyon ng katawan ni Mark ay mistulang maingat na inilatag sa malambot na damuhan sa halip na tumalsik na marahas mula sa isang mabilis na pagbangga. Sa isang kalsadang walang dumadaan jeep, bus o kahit anong malaking sasakyan sa ganoong kalalim na oras, paano nga isang bihasan driver ng motor ay basta na lamang maaksidente nang walang nakaharang sa malinis na daan?
Agad na naghinala ang mga malapit na kaibigan at mga tapat na tauhan ng biktima na may mas madilim na katotohanan sa likod ng kanyang biglaang pagkamatay. Nang mabalitaan ng insidente, agad na sumugod sa pinangyarihan ng krimen ang dalawa sa pinakamalapit at pinakaloyal na tauhan ni Mark sa operasyon ng Weteng. Sina Jason Lopez na 31 taong gulang at si Dennis Cruz na 28 taong gulang. Tahimik silang nagmasid sa paligid habang nag-aabang ng balita mula sa mga rumespondeng pulis. Sa kanilang maingat na pagsusuri at kaalaman sa kalsada, alam nilang hindi isang simpleng aksidente ang pumatay sa kanilang amo. May ibang tao na sadyang naglagay sa katawan nito doon upang pagtakpan ang isang karumal-dumal na krimen at iligaw ang investigasyon ng mga otoridad. Habang lumilipas sa mga oras, unti-unting naging maugong ang pangalan ni Mark sa buong lungsod. Napakabigat ng kanyang posisyon sa organisasyon ng iligal na pasugalan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Siya ang may hawak na mga ugnayan sa maliliit na kobrador sa mga barangay at siya rin na nagpapatakbo na malalaking pondo na dumaan sa mga kamay ng mga ima-impluwensyang tao sa lipunan. Bagamat kilalang matapang, mainit ang ulo at palagi may bitbit na kalibre 45 na baril sa kanyang baywang, si Mark ay nirespeto at minahal ng kanyang mga tauhan dahil sa kanyang pagiging patas at matulungin sa mga maliliit na pamilya. Ngunit habang abala si Mark sa kanyang pang-araw-araw na operasyon sa kalsada, walang kamalay-malay ang makapangyarihang kabo na ang kanyang sariling tahanan ay unti-unti nang nagigiba at nagkakalamat. Ang kanyang asawa na si Alice Santos, isang magandang nurse na nagtatrabaho sa San Carlos Doctors Hospital, ay matagal nang hindi mapalagay sa kanilang relasyon. Sa mga nakaraang buwan, madalas siyang umuwi ng hating gabi gamit ang dahilan na marami siyang tinatapos na emergency duty sa ospital. Ang hindi alam ni Mark, palagi itong hinahatid ng isang marangyang sasakyan na pagmamay-ari ng isang lalaki. Walang iba kundi si Dr. Albert Navarro, isang 52 taong gulang na doktor na nagmula pa sa lungsod ng Alaminos City at lumipat lamang sa ospital ng San Carlos City upang doon maglingkod bilang isang pinuno ng departamento. Si Dr. Albert ay kilalang mahusay at iginagalang na manggagamot, ngunit sa likod ng kanyang puting Amerikana ay may isang lihim at mapanganib na obsesyon kay Alice. Sa kabila ng katotohanan kapwa sila may kani-kanilang pamilya, mga asawa at mga anak. Nahulog ang dalawa sa isang pinagbabawal na relasyon. Ang asawa na matapang na kabo ay lihim ng sumasama sa doktor sa mga tagong motel sa labas na lungsod upang doon magkasama. Ang mas matindi pa rito nang matagpuan na bangkay ni Mark sa kalsada. Si Dr. Albert ang isa sa mga unang mediko sa ospital na nagpahayag at nagpalabas ng opinyon na isang simpleng aksidente lamang sa motor ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Isang hakbang upang protektahan ang kanyang sarili mula sa hinala ng publiko at ng mga pulis. Ngunit ang lahat ng lihim, gaano man kaingat na itago ay may hangganan. Nalaman ni Mark ang kataksila ng kanyang asawa na mapansin niya ang mga mararangyang pabango at mga pagbabago sa kilos at mga mamahaling kagamitan nito na hindi naman tugma sa kita ng isang ordinaryong nurse sa probinsya. Isang gabi, dahil sa kanyang lumalalang hinala, nag-abang ang kabo malapit sa kanilang komunidad. Nakita niya mismo ang isang puting sasakyan na nagbaba kay Alice sa harap ng kanilang bahay. At dahil sa liwanag ng poste, napatunayan at nakumpirma niya ang pagkakakilanlan ng doktor. Umabot sa sukdulan ng galit ng kabo dahil ang kanyang ibinigay na marangyang buhay ay sinuklian ng kataksilan sa kanyang sariling pamamahay. Isang gabi sa parking lot mismo ng San Carlos Doctors Hospital, habang patungo sina Dr. Albert at Alice sa kanilang sasakyan pagkatapos ng kanilang duty, biglang sumulpot mula sa kadiliman si Mark kasama ang kanyang dalawang tapat na tauhan na sina Jason at Dennis. Habang pinipigilan at pinalalayo ng dalawang tauhan ang umiiyak na si Alice, walang awang pinukpok ni Mark nang hawak niya mabigat na baril ang batok ng doktor, dahilan upang humampas sa mukha nito sa semento ng kotse at dumanak ang dugo sa kanyang ilong at labi. Itinutok ni Mark ang dulo ng kanyang kalibre 45 na baril sa mukha ng nanginginig at nakaluhod na doktor. Binitiwan ng kabo ang isang matinding banta kung saan sinabi niya na sa susunod na makita niyang magkasama ang dalawa, tingga na ang ibabaon niya sa ulo ng doktor at walang sino makapagliligtas sa kanya.
Dahil sa matinding takot sa kanyang buhay at sa reputasyon ng kanyang pamilya, pinatigil ni Mark ang kanyang asawa sa pagtatrabaho sa ospital. Ikinulong ito sa loob ng kanilang tahanan. Subalit ang takot na naramdaman ni Dr. Albert sa parking lot ay mabilis na napalitan ng matinding puot, kahihiyan at pagnanais na makaganti sa lalaking nagpabagsak ng kanyang dangal bilang isang profesional. Upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa banta ng kabo at upang tuluyan na makuha si Alice nang walang humahadlang, nakipag-ugnayan ng doktor sa isang madilim na karakter na si Rodrigo Diaz, isang kilala at talamak na gun for hire o bayarang mamamatay tao na nag-oopera sa mga madidilim na bahagi ng Alaminos City. Mula noong Nobyembre 12 hanggang Nobyembre 15 ng taong iyon, maingat na minanmanan ni na Dr. Albert at ng hitman na si Rodrigo ang bawat galaw, ruta at oras na pag-uwi ni Mark. Inalam nila ang mga oras kung kailan kakaunti ang kanyang kasamang tauhan. Ang mga dumadaang tao at daanang walang ilaw at walang mga CCTV camera. At ang pinakamagandang pagkakataon upang isagawa ang kanilang planong krimen nang hindi sila maiuugnay ng mga pulis. Noong huling gabi ng Nobyembre habang si Mark ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa madilim at walang kailaw-ilaw na bahagi ng Turak Highway, matapos mag-remit ng pera mula sa sugal, tinabig ng kanilang mabilis na puting pick-up truck ang likurang bahagi ng motor ng kabo. Dahil sa lakas ng impact, nawalan ng kontrol ang biktima at sumulsob sa madamong bahagi ng kalsada. Nang matumba ito sa damuhan at habang humihinga pa at sinusubukang abutin ang kanyang baril sa baywang, mabilis na bumaba si Rodrigo mula sa truck. Gamit ang isang mabigat na bakal na tubo, hinampas nito ng 2 beses sa ulo at batok ang biktima hanggang sa mabasag ang bungo nito at tuluyang malagutan ng hininga ang kabo. Pagkatapos ng karumal-dumal na gawain iyon, maingat nilang inayos ang eksena upang magmukhang aksidente ang lahat. Ipinatong nila ang mabigat na motor sa binti ni Mark, pinunasan ng anumang debris ng kanilang truck sa kalsada at gumamit ng makapal na gwantes sa doktor upang maglagay ng kaunting sariwang dugo mula sa sugat ng biktima sa likod ng damit nito upang iligaw ang mga investigador ng pamahalaan. Inisip ng doktor na sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa medisina, magagawa niyang perpekto ang isang krimen sa tulong ng isang profesional na mamamatay tao. Bagamat sinubukan nilang gawing perpekto at malinis ang krimen, hindi nalinlang ang mga bihasang otoridad ng San Carlos City Police Station. Ang kawalan ng skid marks sa kalsada, ang napatag na damuhan na nagpakitang kinaladkad ang katawan ng biktima, at ang hindi tugmang pattern ng sugat sa ulo na gawa ng isang mapurol na bagay sa halip na impact ng semento ay nagpatunay sa mga forensic expert na ito ay isang malinaw na kaso ng pagpatay o murder. Ngunit bago pa man pagsampa ng opisyal na kaso ang mga pulis laban sa mga sospek, nauna ng kumilos sa marahas na batas ng kalsada. Ang mga tapat at nangangalit na tauhan ng kabo na sina Jason at Dennis ay sumumpa sa ibabaw ng kabaong ng kanilang amo na hindi nila papayagang mailibing ito nang hindi nakakamit ang hustisya sa sarili nilang mga kamay. Noong sumunod na araw, alas 11 ng umaga, habang si Dr. Albert ay nagmamaneho patungo sa kanyang duty sa Barangay Turak, hinarang siya ng 2 lalaking nakamotorsiklo na walang iba kundi ang mga tauhan ng weteng. Gamit ang isang mataas na kalibre ng armas, pinaulanan ng bala ang doktor na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Ang bayarang mamamatay tao naman na si Rodrigo ay natagpuan na lamang makalipas ng ilang araw na lulutang-lutang at mabilis na nagnanaknak ng isang sapa sa Alaminos City, biktima ng isang summary execution o salvage bilang ganti sa kanyang ginawa. Dahil sa kawalan ng mga testigo na handang magsalita laban sa mga mapanganib na tauhan ng mga weteng, dahil sa matinding takot sa kanilang buhay at utang na loob sa pamilya ni Mark, ang kaso ng pagpatay sa doktor at sa hitman ay unti-unting lumamig at nabaon sa talaan ng mga pulis bilang isang unsolved case. Gayunpaman, ang orihinal na krimen na nag-ugat sa pagtataksil, bawal na relasyon at planong pagpatay kay Mark ay nakarating pa rin sa formal na institusyon ng katarungan ng kalaunan ay sumuko, natakot sa kanyang buhay at nagsalita ang isa sa mga kasabwat na driver na tumulong sa pagmamanman sa biktima bago ang krimen. Dahil walang direktang dialogue o pag-amin mula sa mga namatay na sospek,
na sina Dr. Albert Navarro at Rodrigo Diaz. Ang tunay na hustisya mula sa naging hatol ng korte sa Pilipinas ay ipinataw batay sa mga matitibay na ebidensyang circumstantial o circumstantial evidence na binuo ng mga prosekutor. Ayon sa naging pinal at opisyal na desisyon ng Regional Trial Court, napatunayan ng walang katiting na pag-aalinlangan na ang pagpatay kay Mark na ginamitan ng treasury o pagtataksil at evident premeditation o malawakan na kaplanong pagpatay ay isang mabigat na paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code ng Pilipinas na may katumbas na parusang murder. Bagamat ang mga pangunahing salarin na sina Dr. Albert at ang hitman na si Rodrigo ay hindi na umabot ng buhay upang mabulok sa loob ng pambansang bilangguan sa ilalim ng parusang reclusion perpetua dahil sa unahan sila sa madugong paghiganti ng kalsada, opisyal pa rin idineklara ng korte na ang kaso ng pagpatay kay Mark Santos ay legal ng sarado at ang mga naiwang kasabwat ay hinatulan ng pagkakakulong. Ipinakita ng hatol na ito na ang korte na ang bawat krimen na itinanim ng tao ay palagi may katumbas na ani ng kamatayan, kahihiyan at tuluyang pagkawasak ng isang pamilya. Ang dalawang babaeng naiwan na magkabilang panig ay kapwa naging maagang balo at nawalan ng itataguyod sa buhay. Isang patunay na ang hindi pagpigil sa tawag ng laman, ang obsesyon sa kapangyarihan, at ang kawalan ng katapatan sa sumpa ng kasal ay nagbubunga lamang ng isang malaking trahedya na lumalagpas maging sa apat na sulok ng modernong pagamutan at umaabot sa isang madugong wakas sa gitna ng kalsada.